Amen. Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating gawain sa umagang ito. Tayo po ba ay nagagalak na tayo po ay nandito sa tahanan ng Diyos? Amen. Amen. So tayo po lahat ay tumayo para po sa ating paunang gawain. Amen. Hallelujah. Let us welcome the presence of the Lord this morning. As we sing the song, Our Father, nawa sa oras na to, ituon natin yung ating mga sarili, ating mga puso't isipan, tangi lamang sa ating Panginoon. Kausapin natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Sing our Father, who art in heaven, and hallowed be thy name. Our hear us from heaven and forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the air as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Oh, hallelujah. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, and hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Oh, hear us from heaven and forgive our sins, we pray. And though we are
Salamat po muli, Amang Banal, Dakilang Diyos na makapangyarihan. Salamat sapagkat malaya na naman kami makadulog sa banal mong presensya. Nakapasalamat po kami muli, Panginoon, na dinako mo kami upang kami ay patuloy na makapag-alay sa iyo ng papuri, ng pasasalamat, ng pagpaparangal at pagtakila sa iyong kabutihan, Panginoon. At muli, Panginoon, sa nakalipas na isang linggo, nakaranas kami ng mga pagsubok, subalit na pagtagumpayan po namin ito dahil nagtiwala kami sa iyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ihanda mo po ang bawat puso ng iyong mga anak sa pakikinig ng iyong magandang balita upang patuloy na ito ay aming pong pagyamanin, paghawakan sa oras ng mga pagsubok o mga pag-uusig ng kaaway sa amin. Lord, salamat po sapagkat sa kalayaang ito ay patuloy po namin maibigay sa iyo ang lahat ng papurit pasasalamat sapagkat, Panginoon, hindi namin kayang ibigay sa iyo yung mga bagay na dala ng aming mga kahinaan. Patawad, Panginoon, sa patuloy na pagpapaalala mo sa amin. Binibigyan mo kami ng kaalaman, ng karunungan upang patuloy, Diyos, na kami ay mamuhay ayon sa iyong kalooban. Panginoon, sa oras na ito, pagpalain mo, Diyos, ang sasaad ng iyong salita, na pagyamanin mo ito, bigyan mo ito ng kapangyarihan, Panginoon, lalo sa aming pastor na siyang magpapahayag ng mabuting balita. Tumingin mo ito sa aming mga puso at isipan, panghawakan namin ito, makaroon ng kapangyarihan. Lord, amin po hinihiling, empower us, teach us, at patuloy na lead us, Lord. Tunay nga, Diyos, na amin ina-acknowledge na kung wala kayo sa aming buhay, wala kami magawa. We are nothing. We can do nothing, Panginoon. Salamat po sapagkat nandiyan ka lagi. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Lord, papasalamat na po kami, Panginoon. Lord, patuloy namin dalangin by the power of your Spirit na patuloy na maggabay sa amin at magturo sa amin sa landas na aming tatahakin. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang karangalan at kadakilaan. Ang pasasalamat ay sa iyo lamang. Sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. The best clap offering na pwede nating ibigay sa ating Panginoon. Yung palakpak na yan ay para sa tao. Yung palakpak na para sa Diyos. Hallelujah! Oh, we give you glory, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen! Nawa, dun sa unang inawit natin is talagang naramdaman ng ating Panginoon kung gaano natin siya winelcome sa umagang ito, no? Sana talagang napangiti natin ang ating Diyos na buhay. So sa oras na ito, pakisilip nyo nga yung mga nasa kanan at kaliwa nyo at pwede po ba natin bigyan ng matamis ng ngiti yung mga katabi natin? Yan. So, pwede ba, siguro hindi na tayo dapat maglagay dito sa church nung bawal ang nakasimangot dito, no? Kasi ang anak ng Diyos lagi masaya. Amen? Amen. So after natin ngitian yung mga katabi natin, yung kaliwat kanan, ngayon, ito naman yung time para umikot tayo at i-welcome natin yung mga kapatid natin na for a week di natin nakita, na-miss natin. Ito, konting kamustahan lang din, di ba? Sabi natin, kamusta na, brother? Ganun. So sige po, ang lahat ay nayayaan ko na umikot at i-welcome ang bawat isa as we sing yung smile. So habang wini-welcome natin yung kapatid natin, dala-dala pa rin natin yung smile. Hallelujah. Smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister, in everything give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister.
sister. In everything give thanks to the Lord. Let's sing once again. Smile, smile. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything give thanks to the Lord. In everything give thanks to the Lord. In everything give thanks to the Lord. Yes, hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yan. So, ang sarap pong makita na ang lahat ay masaya. No? Dala-dala yung excitement sa ating mga puso. So, patuloy tayong aawit para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Kung sinong gustong magsayaw, sumayaw para sa Panginoon. Hallelujah. We love to be in your presence, Lord. Hallelujah. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. Rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand, lift my hands and raise. You set my feet to dancing. You set my feet to dancing. You fill my heart with songs. You give me reason to rejoice. Come on, church, rejoice. Oh, I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence, in your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands,
lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands. I'm gonna raise my voice. Yes, Lord. We love to be in your presence, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, we give you glory. We give you praise, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. O pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At patuloy tayong aawit sa Panginoon. And before we continue, allow me to read to you the 1 Thessalonians verse 5, chapter 5, verse 18. In everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. Can we be thankful for everything that comes in our lives? We can be thankful even in difficult times. So sabi po, ang tayo, nakakapagpasalamat tayo sa Panginoon during pag merong mga blessings, kasiyahan. Pero nais din ng Panginoon na magpasalamat tayo sa Kanya. Even dumating man sa atin yung mga pagsubok, trials, mas nais ng Panginoon na makita na tayo'y tumutulog sa Kanya during that time na meron tayong mga pagsubok sa ating mga buhay. So sa ngayon, patuloy tayong awit sa Panginoon, patuloy tayong magpapasalamat sa lahat-lahat ng Kanyang ginagawa sa ating buhay. Iba-iba yung mga situations natin, iba-iba yung mga pinagdadaanan natin, but still, we have to be grateful and thankful sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Oh, we give you thanks, Lord. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sing with a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, and I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord, we thank you so much, Lord. Oh, we give you praise. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's sing with a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with
with an outstretched arm, and I will bless your name. Thank you, Lord. And I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's sing once again. For all you've done in my life, Lord. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. And thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, singing, thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we just thank you, Lord. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we give you thanks, Lord. Yes, God. Hallelujah. We thank you, Jesus. We love you so much, Lord. Yes, God. We love you so much, oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord. You deserve, Lord, our praises, our honor to you, Lord God. We give you all the glory, Lord God. You are worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Lovely are your dwelling places, and thirsty I come after you. Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine, and from my heart a song
Yes, Jesus. Jesus, there is none beside you. Yes, Lord, there is none beside you, Lord. Righteous ruler of the earth. Nations will come and bow down. Name over all names, and I sing you praises, and all that I can say to you is I love you, I love you, I love you. Oh, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy act. I love you, I love you, I love you. And I love you, I love you, I love you. And I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy act. I love you, I love you. Oh, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy after you. Come on, church. Let's sing I love you. Hallelujah, hallelujah. Oh, we love you so much, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sabihin natin kung gaano natin kamahal ang ating Panginoon. Kausapin natin siya. Sabihin natin sa Kanya kung gaano natin siya kamahal. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh. Yes, Lord. Let's sing once again the chorus of the song. Sabay-sabay po tayong magsabi ng I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy eye. Sigaw natin sa ating Panginoon. Oh, I love you, Lord. And I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy after you. Yes, Lord. Oh, thank you, Lord God. Hallelujah. We love you so much, Lord.
Hallelujah! Oh, we give you praise, Lord. We give you thanks. We give you so much, Panginoon. We give you praise. We give you honor. We give you all the glory. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Muli po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pwede na po tayo makaupo. Purihin po ating Panginoon. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Purihin po ang Panginoong Hesus. Buhay po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Hallelujah. At salamat po sa divine providence ng Panginoon na siya pong patuloy na nag-iingat sa atin at pagpapanatili sa atin na naging matatag sa kabila po ng marami mga pagsubok sa buhay. So salamat po sa Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo kung mukha na bang marunong magpasalamat sa Panginoon yan. Yan. So kapag marunong na magpasalamat sa Panginoon, ay laging nagagalak yung mga itsura. Amen? Hallelujah. Kaya there is no reason kung bakit po ang mga Kristiyano ay malungkutin. Kasi nga yung atin pong Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan at Diyos na mayroon pong pagmamalasakit sa ating lahat. Hallelujah. Kaya salamat po sa Panginoon. He is a complete God na kaya pong ibigay yung ating lahat na pangangailangan. Lamang kailangan po nating maintindihan kung ano po yung kalooban ng Diyos para po sa ating mga buhay. Hallelujah. Kung mayroon po kayo mga Biblia, pabukas po kayo sa aklat ng Matthew, chapter 5 hanggang 18. Ito po ay continuations dun sa series po natin ng Book of Matthew. And the goal of this is you can have an exhaustive knowledge of the Book of Matthew as well as the learning. A learning also comes from our Lord Jesus Christ na ibinigay niya sa kanya mga disipulo bago niya inutusan ang kanyang mga disipulo na humayo. And this is good to all of us para mayroon tayong mga basic knowledge kung paano po mamuhay bilang isang Kristiyano. Ito po ang sinasabi ng Matthew chapter 6 verse 5. It talks about prayer. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. So do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptations, but deliver us from the evil one. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. When you fast, do not take sober as the hypocrites do, for they disguise their faces to show men they are fasting. I tell you the truth, they have received the reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to men that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees you what is done in secret will reward you. Hallelujah. Tayo po yung manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataong muli na kami po ay makalapit, Panginoon, sa iyong paanan, Panginoon. Akin pong panalangin, pagpalain niyo po ang iyong banal na salita. Mangusap ka, Panginoon, sa simpleng kaparaanan. At salamat, Lord,
that even, Lord, how many times we heard this word, we can receive a fresh revelation that comes from you, Father. We give you glory and honor. And Lord, rebuke the works of the enemy right now. If anyone, Lord, will be distracted, I pray in the mighty name of Jesus that they will have peace and joy in their hearts as they receive your word in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ang talatang ito ay, obviously, ang atin pong theme is prayer. Prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Sino po dito ang 3 beses manalangin sa isang araw? Siyempre naman, mayroon kang breakfast. Mag-pray ka ng pagkain, tanghalian. Sure na yun, no? Tapos, mag-pray ka rin ng tanghalian. Di naman Diyos yung sabi, Lord, you know what I mean, amen. Di naman siguro yung prayer niyo sa pagkain. Tapos, mayroon kang prayer sa hapunan. So, bago kayo, dapat manalangin. Tapos, mayroon ka pang prayer bago matulog, prayer sa pagising, 5 na. No? Tapos umalis ka pa, you are praying kasi you are praying for protection. Sabi po ng Panginoon, prayer without ceasing, it doesn't mean na lagi ka na lang manalangin, but it means that in every occasions you should pray to God. Amen? Kung mayroon po mga sitwasyon na kailangan po ng divine intervention ni Lord, you have to ask in prayer. Kahit mag-apply kayo ng trabaho, kahit kayo ay magkaroon ng interview, haharap kayo, pinatawag kayo ng inyong mga boss, and you know that you might sense something in your spirit na meron po mga kakaibang mangyayari when there is an oppression or there is confusion, you should come into prayer. Amen? So yun po yung dapat, yun po yung kapangyarihan ng prayer. And believe that God is able to give you His divine providence para po tayo ay maging matagumpay. Now, I always use the word providence because I give it to you last Sunday about divine providence of God. Now, prayer is a divine providence of God, ushering communication to godly men and God. So, ang panalangin, it is a divine providence of God, ushering communication. Now, it gives us a way so that you can communicate to God and God also can speak to you. An admission to the needs of man of God and the expression of faith to His divinity. So the theology of prayer, ito po yung theology of prayer. So prayer is a divine providence of God. So that is the concept, the doctrines of prayer. Now prayer is a divine providence of God, ushering communications to godly men and God, and admission to the needs of man of God and the expression of faith to His divinity. So kapag nanalangin tayo, we are expressing ourselves that we are the believers and we are adhering sa kapangyarihan ng Panginoon. Ito yung pagsasailalim natin sa kapangyarihan ng Diyos. And we are also admitting na kailangan po natin ng Diyos sa atin po mga buhay. And that is the theology of prayer. So prayer is one of the most important aspects of our lives as followers of Jesus, as it should not be taken lightly because it helps us to stay close to God. So kapag tayo po ay nananalangin, tayo po ay we are communicating to God. Sino ba ang close sa inyong mga anak? Yung malapit kayo sa inyong mga anak, taas doon yung mga kamay. Yung may mga, yan. Talagang close kayo, ilang beses kayo nag-uusap sa isang araw? Because it is impossible na close po kayong yung kayong mag-ama o mag-ina na hindi kayo nag-uusap. Now, communication is prerequisite in relationship. Amen? In order to have a close relationship, you should talk with each other. No, hindi lang bilang kaibigan, but you are talking about ideas, you are talking about problems, issues, no, current events. O siguro magkasundo kayo ng, I have a friend na magkasundo silang mag-ama na magduta. Nagduta sila mag-ama. No, di naman yan siya masama, pero pag addicted ka na yan, talagang doon nasasama. Yung oras mo doon mo na ginugugol, masisira buhay mo doon.
Now, there is something, no, communications with God. Now, prayer is communicating with God. So, prayer is one of the most important aspect of our lives as followers of Jesus. And it should not be taken lightly because it helps us to stay close to God. Tumutulong to sa atin. Ito po yung nagpapalapit sa atin sa Diyos. Na pastor, di ang lakas mong manalangin kasi pastor ka. No. Bilang pastor, talagang mahirap ding manalangin. No, I have problems. I have also some issues in life. But I have to strive. I have to choose to pray. No, prayer is the most easy thing to do but the hard thing to do it. It is hard thing to fulfill. Napakadali lang gawin. Ano lang ba yung kakausapin mo pero yung pinakamahirap gawin? Hallelujah. And you can testify it on yourselves. Na kahit yung pinaka-faithful na tao sa Diyos, minsan nakakalimot ding manalangin. That's why prayer is no longer about feelings. It is a decision to pray. Amen? You have to decide. Whether you like it or not, you have to decide. Kahit you have a feeling you are badly injured in your heart, you have to decide to pray. You have to decide to come to God. Kahit inaway ka ng asawa mo, kahit nagalit ka sa mga anak mo, you have to decide to pray. Amen? You have to decide because prayer is a decision. No? It is a decision. You have to decide it by yourselves. Now, there is no divine interventions about prayer. It is your dedication to God. That's why mga kapatid ko sa Panginoon, ang panalangin ay napaka-importante po sa ating buhay. But bukod po sa kaimportantehan o kahalagahan ng panalangin, dapat ang panalangin ay tama po ang ating pagbigkas o yung atin pong pinapanalangin. So hindi lang kayo basta-basta na manalangin na kung ano-ano mga bagay o anong sasabihin sa Diyos, bagkus itinuturo po ng Panginoon kung ano po yung tamang panalangin. In this text, now ang Panginoon po ay nagbigay po ng advice kung paano po manalangin. But no, ang panalangin, sabi po ni James, draw near to God. Yung paglapit ng Diyos, He will draw near to you. And si Jesus, ay lagi niyang sinasabi yung binabanggit yung panalangin kasi bilang po mga anak ng Diyos, mga alagad ng Diyos, importante po yung paglapit natin sa Kanya. And through prayers, we can come before the Lord. Pero hindi lang po ang panalangin, hindi po lahat ng panalangin ay naririnig ng Diyos. So in Matthew 6:5-8, Jesus gives instruction to His followers on how to pray to God, not because they don't know how to pray, but to make their prayers acceptable to God. So the Jews is one of the most faithful people in the world when it comes in prayer. So nagtaka po tayo, like mga Muslims, alam nyo kung ilang beses na nanalangin ng mga Muslim? Ang daming beses. No, bigla na lang yan maglatag ng tapos tuwad-tuwad na gano'n. Ang mga Muslim, grabe, mga Jew, matindi din sila sa panahon. Hindi po yan sila lumiliban katulad sa atin. Yung mga Pilipino, kung ano yung mga uso, kapag kahit na mga bansot tayo, magpiling Koreano. No? Tapos pati yung salitang Koreano na rin. Salitang Amerikano. Yung mga taga-probinsya sa amin, makapunta ng Maynila mga 2 linggo lang, Tagalog na pag-uwi . Ganun po tayo ka-vulnerable. But you know the Jews, kahit nabura po ang kanilang bansa for almost 2,000 years, ang Jewish language, yung Hebrew language nila, hindi po nagbabago. They educate their children in how to speak. Even their faith in God, they educate their children. Mayroon po silang synagogue. Sabi ko, grabe nakaka-engage when I studied about the education, yung pagdating doon sa foundations ng education. Sabi ko, grabe, bakit tayo mga Pilipino hindi natin na-preserve yung ating culture? Wala tayong pagkakilanlan when it comes to education. No? Kopya lang tayo ng kopya. Pagdating sa lifestyle, kung kani-kanino tayo nangungupya. But these people, they were very faithful. No, not just in prayers, but also in their lifestyle. Napaka-strict nila. Kahit nakatira po sila sa Pilipinas, sa Marikina,
Jewish culture pa rin sila. Hindi po sila naging Filipino culture. Ang gusto po ng Panginoon sa atin kahit saan din po tayo, dapat Christian culture din tayo. Amen? Amen? Ang pangarap din ng Diyos sa atin, kahit saan tayo mapunta, kahit saan kayong trabaho, saan kayo, kahit saan pa kayo sa pinakamataas na building sa Makati, o kahit saan man kayo yung lupalop ng mundo na pupunta, kulturang Kristiyano pa rin tayo, katulad ng kanyang mga anak. But in this way, alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, ang Panginoon ay nagkaroon pa rin ng correction sa kanya pong mga kapwa, mga Jewish. So, ang Panginoon nagbigay ng instruction kung paano manalangin na maging acceptable po ito sa Diyos. So, it is obviously na may mga panalangin na hindi po katanggap-tanggap pala sa Panginoon. May mga panalangin pala na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. So kapag tayo po'y nananalangin, siguraduhin po natin na katanggap-tanggap po sa harapan ng Diyos. Amen? So katulad ng pagharap sa isang hari o sa isang gobernador o sa isa pong mga nasa mataas na antas sa lipunan, katulad ng pakikipag-usap natin sa kanila, dapat mas higit pa dapat ang ating maibigay sa Diyos. Kasi siya may akda ng langit at ng lupa. Lahat ng ating mayroon tayo ay pag-aari ng Diyos. But sometimes we take it so lightly when it comes to prayer. Sometimes hilata ka lang, sabi mo, thank you Lord. Pagising, praise the Lord. Tapos, pagsandok ng kanin, Lord, you know what I mean, amen. Alam na kasi ni Lord. But when you speak to God, God is also a loving God. He wants us to express our feelings unto Him. And every time you talk to God, you are also communing with God. And God, who is working in the Spirit, in the realms of the Spirit, as you are training yourselves to communicate with God, you can sense in your spirit, the presence of God. And you can sense that you are no longer bubbling on the air, but you are now speaking to God face to face. You have to train yourself to speak to God. Amen? Train yourself. Now, mayroon ba tayong Diyos? Yes, meron. You can sense the Spirit of God as you train yourself to communicate with God. Hallelujah. Kaya kapatid ko sa Panginoon, you have to train yourself. Now, the question is, how do our prayers become acceptable to God? Paano ba yung ating panalangin maging acceptable sa harapan ng Diyos? Ito po sabi po ng Panginoon sa atin, when you pray, do not be like hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth, they have received the reward in full. Sabi niya, but when you pray, go into your room, close the door, pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans. So wag kang mag-memorize, wag kang paulit-ulit ng panalangin. Be certain on your words. For they think they will be heard because of their many words. So do not be like them, for your Father knows what your needs before you ask them. So wala nang marami pang mga cliches. No, dapat diretso po yung ating panalangin sa Diyos. Instead, sabi niya, but this is how you pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts. Hindi po ibig sabihin na ito na yung maging panalangin ninyo araw-araw. Because obviously, halimbawa, kakatanggap mo lang ng 20,000 o 30,000, 50,000, tapos sinabi mo naman ngayon, give us today our daily bread. Imbes magpasalamat ka, medyo mali kasi gusto mo pa ng mas marami pa. No? So it's not about memorization but the context of your prayer. Ano bang the content of your prayer? So how do our prayers become acceptable to God? Number one, be sincere on your motives. Dapat sincere ka sa iyong motibo kung bakit ka nananalangin. Now, prayer is a solemn communion with God, not a public display.
So it is your solemn communion with God. Ito yung pagkakataon na ikaw ay makipagniig sa Panginoon, makipag-usap sa Diyos. So dapat yung ating motibo, first and foremost, is that to communicate with God. Amen? Now, gusto kong manalangin kasi meron akong dadalhin, may gusto kong ilapit sa Diyos itong aking panalangin. Kapag ikaw ay manalangin bago matulog, gusto kong manalangin kasi gusto kong pasalamatan ang Diyos. Kasi sa buong araw na ito ay binigyan niya kami ng proteksyon, yung aking mga anak nakauwi ng maayos. At sa araw na ito ay nakatanggap ako ng biyaya na nagmumula sa Diyos. At sa araw na ito, kamuntikan na kaming mabangga, pero niligtas kami ng Panginoon. Now you will understand now what is the content of your prayer. And you will communicate it to God. Sasabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat dahil mayroon kang bigyan mo kami ng protection sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat dahil nakatanggap ako ng biyaya sa araw na ito. Salamat, Panginoon, kasi iningatan mo yung aking mga anak. The motive becomes sincere. Amen? Yung, salamat, Lord, baka naman. Now, He is the Lord. That's why we need to be sincere on our motives. Amen po ba? Ang sabi po ng verse 5, when you pray, do not be like the hypocrites. Tanggalin po natin yung like. So when you pray, do not be hypocrites. You have to pray what you need directly to God. Amen? Present your request to God. Present your petitions to God. Hallelujah. Another is find a suitable place and time to pray. So kailangan po maghanap po tayo ng tamang lugar at tamang panahon kung kailan tayo mananalangin. Yung iba nanalangin sa CR. Wag naman. No, kahit hanap kayo ng lugar, kung marami kayong mga anak, pasikret kayo kung saan kayo maghanap ng lugar. Pero pwede kayo siguro sa CR, wag naman yung naka-poops. Dapat yung sarado lang yung CR. Kung yun lang yung tingin yung lugar na hindi kayo maistorbo, yun na lang. No, kung inyong bahay ay di naman ganun kalakihan, you have to find a place, a suitable place to pray. Now, bakit po kinurik ng Panginoon itong mga Sadducees? Kasi kung manalangin sila, gusto nilang manalangin, andun po talaga sa mga public places. Ibig sabihin, dun sa lugar na kung saan kitang-kita ng mga tao. At kusa pa talaga lang nilakasan. Now, can you see the example? Nung ang Panginoon ay may kwento ang Panginoon na mayroong mahirap at makasalanan at saka yung isang Jew, no, isang Pharisee na nanalangin. Sabi ng Pharisee, na nilakasan niya pa yung panalangin, Panginoon, salamat dahil ako faithful ako sa tithings. Salamat, Panginoon, kasi tapat akong naglingkod sa iyo, di katulad ng iba dyan. Pero sabi na makasalan, Panginoon, Di siya makatingin sa Panginoon, nakayuko lang siya. Ako yung makasalanan. At inamin niya yung kanyang buhay. Ang tanong ng Panginoon, kaya na bang panalangin ang dininig ng Diyos? Sabi ng Panginoon, mas dininig ng Diyos yung taong makasalanan. Because yung atin pong panalangin is not to strike anyone, but to communicate with God doon po sa ating mga pangangailangan. Amen? Hindi po ito tungkol sa ibang tao. Ang panalangin ay tungkol po sa ating buhay. Yung ating pangangailangan. That's why kailangan po ng tamang lugar, tamang panahon. Hindi po pwede na makita tayo ng mga tao, baka marinig tayo. Halimbawa, pinag-pray mo yung kapitbahay mo na masyadong chismosa. No, at nag-pray ka na, Panginoon, huwag mong hayaan na yung chismosa kong kapitbahay ay wasakin yung aking pamilya. Narinig ka. Nilakasan mo pa talaga. No? 4:00 ng madaling araw, ang lakas ng panalangin mo against doon sa chismosa mong kapitbahay. Tamang-tama, kararating niya lang at padaan sa gira yon, mga kapatid. So there must be a right time and right place sa pananalangin. Amen? Huwag niyong iparinig. Mamaya, mayroon pong nangyari sa mga prayer meetings. Tapos nag-prayer request yung isang kapatid. Siyempre, pasikret sana yon. Iyong nananalangin. Ang lakas manalangin.
No, sa panahon ng prayer meeting, di ba, may anong personal prayer request mo, sis? Magtatanong yan. Ito. Eh, yung iba takot nang mag-divulge ng kanilang panalangin kasi nga, mamaya, marami pa makakaalam. Tapos minsan nachichismis. So yung panalangin ng panahon ng prayer meeting para lang sa prayer meeting, hindi pa yan lalabas. Amen? Amen? Kasi prayer meeting yun eh. Pinagkatiwalaan ka tapos machismis. So there must be a right place and a right time para po sa panalangin. Another is, outline your prayer. Ano ang gusto mong ipanalangin? So dapat bago ka manalangin, mag-isip ka na, hindi yung patsamba lang yung panalangin mo. So bago ka mag-sit ng panalangin, dapat nakasit up na, look at this outline ng Panginoon. Sabi niya, this is then how you pray. Our Father in heaven, there is an acknowledgement of God's divine or His divinity. Your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Presentation of His need, give us today our daily bread. Ang content ng kanyang panalangin ay yung kanyang pangangailangan. No, mayroong pagpupuri sa Diyos, presentation ng iyong pangangailangan. So you have to be faithful. Ganon dapat ka-precise. So you have to outline your prayers. Ano ba ipapanalangin ko? Halimbawa, so kami mga pastor, lagi panalangin, bawat umaga, panalangin yung bansa, panalangin yung pamilya, panalangin ng church, tapos yung aming mga under sa aming, katulad sa akin, na superintendent ng aming division, pinag-pray ko yung mga pastors ko na under sa akin. I also pray to our supervisor, the same also to the presidents of our organizations, and all yung mga nagbigay po ng wisdom para po sa mga pastors. Sila po yung nag-train, yung atin pong HRD. So ang dami pong dapat ipanalangin. The same also to us. Kapag may pamilya ka, ipag-pray mo yung asawa mo, ipag-pray mo yung mga anak mo, ipag-pray mo yung mga apo mo, kung mayroon ka ng mga apo, ipag-pray mo yung trabaho, ipag-pray mo yung araw-araw yung pangangailangan. Ang dami pong panalangin. So you need to be precise on your prayer. So you have to outline your prayer para po hindi po masayang ang inyong oras. Gusto po ang Panginoon, pabalik-balik lang po yung aking panalangin, Pastor. Talagang pabalik-balik po talagang panalangin. Pero hindi po lahat ng pagkakataon because every day, mayroon po tayong bago na dapat ipanalangin sa Diyos. So when you pray, be sincere on your motives. Number 2, how do our prayers become acceptable to God? You have to present your request with honesty. So present your request with honesty. Dapat kanina, no, yung ating motives. Ngayon yung atin na kailangan naman ng honesty, yung katotohanan. No? Dapat makatotohanan yung ating panalangin. Ito pong sa 9:14, ito po yung katotohanan. Sabi niya, this then how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts. O patawarin mo kami, Panginoon, sa aming kasalanan. Sa gayon na kami rin sa gayon din na kami ay nagpapatawad sa nagkakasala sa amin. And lead us not, Lord, into temptation. Lead us not into temptation, but deliver us, O Lord, from the evil one. Yung kanyang pong panalangin. At mayroon pong sabi ng Panginoon, for if you forgive, this is the instructions na binigay po ng Panginoon. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Jesus Christ is emphasizing about forgiveness when it comes to prayer. Kapag tayo po ay nananalangin at mayroon po tayong sama ng loob, no, pwede pong ang ating panalangin ay hindi po naging tama sa harapan ng Diyos. And every time, kapag mayroon po tayong sama ng loob, marami pong beses o marami pong pagkakataon, hindi na po tayo makapanalangin. At even you are obliged to pray, kapag mayroon po tayong sama ng loob, yung ating pong panalangin, hindi po tumatama sa Diyos. Kailangan muna nating magpatawad. Dahil gusto po ng Panginoon na kapag tayo humarap sa Kanya, malinis po yung ating mga puso. Hallelujah. Doon lamang maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos kapag ang ating puso ay naging dalisay na lumalapit sa Kanya. Ay, hindi ka ba nagtaka
Ang dami-dami mo ng panalangin pero parang hindi tumatama sa Diyos. Kasi nga una, yung puso mo hindi tama. Kaya yung lumalabas sa yung bibig hindi na rin tumatama. At hindi na rin tama. Kapatid ko sa Panginoon, you have to present your request with honesty. We need to be honest to yourself. No, kung may sama ka ng loob, isama mo sa panalangin. Panginoon, lumalapit ako sa iyo, pero masama po taga ang loob ko sa kapatid ko ng ito. But Lord, I am compelled to come because, Lord, kung hayaan ko ito, baka lulunurin ako sa sama ng aking loob at baka makalimutan kong idulog yung aking mga pangangailangan. Hindi ibig sabihin na hindi ka makapanalangin kapag may sama ka ng loob. But you have to change your prayer with honesty. Dapat totoo po tayo sa ating sarili sa Panginoon. Amen? Huwag na nating i-secret-secret. May sama ka ng loob, hindi mo nabanggit. No? At nakalimutan mo yung sama ng loob mo. O di kaya mayroon na kasamaan ng loob sa'yo. Kaya po, importante po na yung atin pong puso ay dalisay na lumalapit. So you have to present your request with honesty. So number one, there must be an acknowledgement of God's divinity. Sa ating pong panalangin, before you present your request to the Lord, purihin niyo muna ang Panginoon. So yung sinasabing, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. That is an acknowledgement to God's divinity. Including na po yung pasasalamat dyan, yung pasasalamat sa Diyos. And the second one is you have to present your petitions to God. So, ilapit mo na sa Diyos yung panalangin mo. No, hindi po lahat sa atin, yung iba sa atin na matagal na, matik na yun. Parang yung utak mo may mechanism na kung ano ipag-pray mo. But not all of us, lalo po sa mga bagong Kristiyano, sanay tayo sa mga memorized na panalangin. Alam nyo, nung ako po'y kabataan ko pa, di bali nang hindi makakain, wag lang mag-pray sa pagkain. No, yung pastor namin, minsan niloloko ako talaga. Kalahati ng kain namin, no? Nakakain na kami, tapos biglang nagsabi na, nakalimutan natin mag-pray. Ikaw naman, habol na lang, ikaw na mag-pray. Tapos para kung grabe yung mga butlig-butlig talaga, pagkain nilang. Butlig-butlig talaga dito. Grabe, sobrang kaba. I really appreciate, no? I teach kids, yung mga bata. Yung mga bata na tinuturuan namin in the past church. Nasa mga 5 years old, mga 7, 8 years old, napaka-proficient na nila mag-pray. Sabi ko, grabe. Ako noong young people ako, 13, 14 years old, 14 years old ako. Talagang di bali nang wag makakain, basta wag lang manalangin. Talagang yung kaba, yung hiya, no? But this time, mga young people, no? Iba po sa atin siguro na hindi pa alam, this is how you pray. You need to be honest in your prayer. Acknowledge God, pagpupuri mo na, present your petitions to God, ano yung mga panalangin mo, tapos, letter C, be true to yourself. Yung sinasabi ko kanina, kung may sama tayo ng loob, kailangan maging totoo tayo sa ating mga sarili. Amen? Kaya sabi po ng Panginoon, sabi niya, for if you forgive men, when they sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you don't forgive men their sins, your Father will not forgive you. It talks about your emotions, yourself, your identity as a Christian. You need to be faithful to God. Na bago po tayo manalangin sa Diyos, dapat yung ating puso ay tama sa harapan ng Panginoon. Kung sa panahon man na mayroon po tayong kasamaan ng loob, kung mayroon man tayo pong mga problema, you have to be honest yourselves. That will be the time. So you can still pray kahit may problema ka, kahit mayroong mga tao, kahit nasira yung emotion mo, you can still pray to God. And you can ask the Lord, Lord, masama ang aking loob ngayong araw na ito, Panginoon. You have to tell the Lord. And to that, you can communicate with God. Because God is interested in your feelings. Diyan po makakilos ang Panginoon sa atin po mga buhay. Alam niyo, buhay pag wala ng problema, boring din eh. Sino bang masaya dito kapag walang problema? Tologon. Sino bang wala ng mga problema nito? Magsabing amen. Well, praise the Lord.
Sino bang may mga problema? Magsabing amen. Hallelujah. Sabi ko lang, boring, ano? Pero totoo yun. Ako pag sa church, kapag wala ng away ang church, wala ng mga samaan ng loob, kakabahan na ako eh. Yung wala ng away, yung parang smooth na yung takbo, kakabahan na. Doon ako kakabahan. Mas na-enjoy ko yung mayroong mga away-awayan ng konti kasi, God is working. Pero kapag tahimik, nakabahan ako kung anong biglang mangyayari. Sabi ko, Panginoon, baka biglang dumating ang bagyo, baka di namin kayanin. No? Kaya it is normal. Kapag may kiskisan, ibig sabihin nun, mayroong paghahasa. At kapag may paghahasa, tatalim po tayo mga lingkod ng Diyos. Gawin din po sa inyong pamilya. No? Mayroon pong mga kiskisan sa pamilya. That is very normal because we are developing. And sometimes, yung iba na pag-iwanan, yung iba naman na sobrang pag-una, and to that we are labeling ourselves with one another. Nakatulong po yan sa paglago sa iyo. The only thing is that we need to have wisdom to understand kung ano nangyari sa ating kapaligiran. The same also to your family. But if you don't know, if you do not understand kung ano talaga nangyari, you have to come to the Lord and pray to God and ask Him wisdom. That will be the time. You have to be true. You have to be honest to God. So, be true to yourselves. So, ang panalangin na katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos ay comes from the prayer with a sincere motives and we have a request with honesty. No? Presentations of your request with honesty. And number 3, pinakalas na po. Bilis ni Pastor ngayon. Fast if there is an urgency. Fast if there is an urgency. Mag-fasting ka kung mayroon talagang panalangin na hindi na kaya sa simpleng panalanginan lang. Manalangin ka. Now, in our Christian journey, sometimes we will encounter problems and trials which is beyond to our capacity to handle. So Jesus gave us instructions to fast if we have an emergency to pray. Ang sabi doon, when you fast, do not look somber as the hypocrites do. If they disgrace their faces to be shown by men, they are fasting. I tell you the truth, they have received the reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to men that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Lagi pong binabalik-balik ni Lord yung reward. Now, that means that kung tayo po yung manalangin sa Panginoon, na tamang pananalangin, mayroon pong gagawin ng Diyos sa ating buhay. The reward is a gift from the Lord na ibibigay niya sa mga taong tapat na nanalangin sa Kanya. So it might be the assurance na ang Panginoon ay nakikinig sa ating panalangin, but it can also be a favor that comes from the Lord that you are in close relationship with Him, a revelations of Himself sa iyo. Now, mga kapatid ko sa Panginoon, mayroon po tayong mga panalangin, mayroon po tayong darating po sa ating buhay bilang mga Kristiyano na magkaroon po tayo ng mga problema na hindi po natin kaya talagang gawin o gampanan o hindi natin kayang bigyan ng solusyon. At mayroon po kayong gusto sa buhay mo, sa pamilya mo, o di kaya sa membro ng pamilya mo, hindi po na kaya ng panalangin. Na simple lang. Kailangan po ng fasting. Kailangan po ng fasting. Kailangan po ng pag-ayuno. If you look at in the past, yung mga taga-Israelites, kapag mayroon po silang kalaban na hindi po nila magagapi, ang sabi po ng kanilang hari, according to the advice of the prophets, kailangan nating magpakumbaba sa Diyos at mag-ayuno. Hindi po sila kumakain. Hindi po sila kumakain. And the whole nations, even the Nineveh, which is the capital of Assyrian, kahit yung bansa na yon, nakalaban ng Diyos, nung sila po ay nagpapakumbaba sa Diyos, sila po ay hindi nilipol ng Panginoon. Sila po ay dininig ng Panginoon at tinugon yung kanila pong panalangin. In other words, kapatid ko sa Panginoon, na God, aside from prayer,
mayroon pa pong provision ng Panginoon sa atin that somehow we can make petitions to the Lord. Na Lord, I need this thing. I need this thing. If there is an urgency in your family or in your life na hindi mo kaya bilang isang tao, fast. Mag-fasting ka. Ipanalangin mo sa Panginoon. When you are fasting, it means that you are prostrated. You prostrate before God. There is an urgency that you are serious in this matter. That's why fasting is very important. Fasting can restore or strengthen your intimacy with God. Ang fasting, it can restore or strengthen in your intimacy with God. So lalo pang pagtibayin na minsan hindi po tayo handa. Marami tayong mga problema, marami tayong mga ginagawa din sa buhay. Yung ating schedule, no? Busy tayo masyado kasi nga marami kang mga episode na hinahabol. Tapos tumatakbo din yung mga pangangailangan mo. Yung mga kaibigan mo nasa episode 29 na, ikaw nasa 3 ka pa lang. Kaya hinahabol mo, nag-hold ka talaga. So nakalimutan mo na yung mga pangangailangan mo. Minsan yun yung mga distractions, yung mga episodes, no, na hinahabol natin. And sometimes, yung atin po mga pangangailangan, kung ano na lang yung mangyayari sa atin, yun na lang din. But if you are serious in your life, kung mayroon kayo talaga mga gustong hingiin sa Panginoon, nung ako po'y nagkaroon ng bato sa kidney, I fast to the Lord for 7 days. Sabi ko, Panginoon, wala po akong pera. Patayin mo na lang ako siguro. Pero kung mayroon ka pang purpose sa buhay ko, tanggalin mo tong bato sa kidney yung bato ng kidney na sa ano ko. Kasi, yung pag-ihi ko, bumabalik na lang eh. Naririnig ko, parang shhh, nasa ilalim na, imbis palabas, nasa sa loob mo, naririnig ko yung ihi ko, sabi ko, wala na talaga. Sobrang sakit. Alam niyo yung bato sa kidney kapag umatake yun? Yung inyong tuhod, kung pwede lang na isiksik doon sa inyong tagiliran, yun ang pwede mong gawin eh, nakabaluktot ka na lang. Sobrang sakit. Tapos hindi mo maintindihan yung likod mo na parang parang nagbalisaw-saw ka ba? Parang ganyan. Sino ba nakaranas ng ganon? O yan. Si Father no? Ganon. Ganon po siya kasakit. At anong sinabi ng doktor sa akin na kailangan mo ng norfloxacin saka Ildesit. Yung Ildesit noon, 150 pesos. Yung norfloxacin nasa mga 25 pesos pero 3 times a day. Sabi ko, anong ibibenta ko para makabili ako ng ganong gamot? It's better to die. But when you are earnest in your prayer, the Lord can hear your prayers. Kasi may mga panalangin talaga, may mga bagay na hindi natin kayang gawin. If you need an impossible things to happen, if you want to break walls in your life, if you want to break walls in your life, fast before the Lord. Fast it. Kasi malaki po ang magagawa ng panalangin. And it is proven and tested in the past that every time na kung mayroon po mga problema ang mga anak ng Diyos, dinidinig po ng Panginoon kapag tayo po ay nagpakumbaba sa Diyos. Ang sabi niya kay Solomon nung siya po ay nagdidikit ng temple, ang sabi niya, if my people will humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and answer their prayers. Isa pong malakas po na palakpak po sa buhay na Diyos. Hallelujah. You know, fasting is a way to humble yourselves in the sight of God. When you are humbling yourselves before the Lord, when you are prostrated in the sight of God, na wala ka ng ibang solusyon, ang Panginoon na lang, wala ka ng ibang matakbuhan, wala nang madudukot sa bulsa mo, wala ka ng kakayanan na pwede mong gawin, God can work an impossible things to become possible. Hallelujah!
And sometimes there is no signs and wonders happens to us today. Why? Because we are becoming unbelieving Christians. We don't believe that God can do miraculous things to happen. And we don't dare to believe that God is able to heal your sickness. You don't believe that God is able to provide your needs. Kaya sabi po namin, do not trust on man, but trust always to God. Hallelujah. Kasi nga ang Panginoon nga, kahit lahat ng mga tao magkuripot na, at imposible talaga magbigay, uutusan ng Panginoon pati mga ibon, yung pera nila dadalhin sa'yo. Nakita mo yung kay Elijah? Ang pinakamadamot na uwak, presko, fresh na karne, ang binibigay kay Elijah kasi inutusan ng Diyos. It shows to us today na wala pong imposible sa Panginoon. Hallelujah. But sometimes it cannot happen just easily to us. It requires fasting. Your prostrations to God. You have to humble yourselves to God. Kasi minsan habang malakas po tayo, minsan may kayabangan po talaga tayo. O habang mayroon po tayong kakayanan, mayroon kang step 1, step 2, step 3, option 1, option 2, option 3. And it's really hard to believe on God and trust on God habang mayroon pa po tayong kapasidad. That's why you need to have a behavior or a practice, no, na magpakumbaba sa Panginoon despite kung anumang yaman na mayroon tayo. Kahit gaano man tayo katalino sa pananaw ng tao, we need to learn to humble ourselves to God and believe in God that without God, we can do nothing. Pakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos. That is fasting. No? Now, let us see the example now. Look at King David said, I humbled my soul with fasting. Ganun po siya magpakumbaba. And look at this two examples. So look at David's example. Ang sabi po ng Psalms 35:13-14, ito po yung example ni David. Yet when they were ill, I put a sackcloth and humbled myself with fasting. When my prayers returned to me unanswered. So si David, sabi niya, when my prayers returned to me unanswered, sabi ng verse 14, I went about mourning as though for my friend or a brother. I bowed my head or grieved as though weeping to my mother. So ito pong sinabi ni Psalmista David, sabi niya, nung ako po yung aking panalangin ay bumalik sa akin na walang katugunan. Ako'y nagpapakumbaba sa Diyos and I mourn like my brother is dead and I bowed my head in grief, though weeping for my mother. So he expressed his frustration to God, Lord, why you do not answer my prayers? Lord, bakit hindi mo binigay? Bakit hindi mo to ibinigay sa akin? Meron po tayo pong every Sunday may itong year-end service. Tama ba yun, Sister Dang, no? Year-end service. Tapos nung umatin kami ng kasal, nadukot ko yung aking prayer request. Meron akong 5 prayer. Yung 4, isa na yung pagpasa ko sa board exam. Kinakabahan din ako, ha? Kasi mahirap yung board exam sa teacher, eh. And matanda na rin tayo. During that time, meron po kaming mga plano na bumili ng property para sa Tansa. Busy kami, mga council during that time. And I have only 2 days to study para sa aking board exam. I buy 5 books. Binasa ko po siya ng 5. Sabi ko, Lord, prayer ko talaga, sabi ko, huwag mo akong ipahiya, Panginoon. Kahiya-hiya talaga pag bumagsak. Salamat naman sa Panginoon. Talagang God heard my prayers. It was one of the difficult prayers that I have. Meron akong isang prayer na hindi sinagot ng Panginoon. Siguro, di ko alam kung anong dahilan niya, but hindi naman talaga siya mahirap na panalangin. Material things kasi. But I always trusted to God. No? And one thing that, natutuwa ako kasi, 1, 2, 3, 4. Talagang na-enjoy ko yung, check. Yung isa lang. Di ko i-share sa inyo, baka ibigay nyo eh. Oo. Gusto ko si Lord yung makabasa. I am very sincere on my prayers. And I don't want to share it. No? Grabe talaga si Lord.
No, grabe ang Panginoon. If you have 5 prayers, tapos 5 yung masagot, di na ba kayo masaya noon? Kahit may isa, masaya na tayo, di ba? Amen? Pero 5. Ang check talaga, salamat sa Panginoon. It's not an easy prayer. Praise the Lord. Si David, nung siya po'y nahirapan, at nakita niya na bumabalik yung kanyang panalangin na hindi po natugon, he get frustrated. And he asked the Lord, Lord, why? Why? Why you allow? Na alam yung context nito sa chapter 35? Si David ay nagtago at hinabol siya ni King Saul. Yung kanyang buhay is on jeopardy, na pwede po siyang mamatay anytime. Ikaw, kalaban mo, hari ng bansa mo. At nagreklamo po ang si David, Lord, why you do not answer my prayers? Kailangan niya ng kapayapaan. But later on, the Lord answered his prayers. So David in these Psalms appeals to the righteous judge of heaven and earth against his enemies. Ito po yung kanyang panalangin. Now, another is Jesus' instruction. Yung instruction po ng Panginoon. Paki-continue lang po yung ating slides, please. Yung instruction po ni Jesus. Ito po yung instruction ni Jesus. When he was come into the house, his disciples asked him, sabi ng Mark chapter 9 verse 29. Paki-continue please yung slides. Continue po, continue. Yan. Isa pa. Kay Jesus example. Yan. So when he was come into the house, his disciples asked him privately, why we could not cast him out? Referring to the demon-possessed boy, na maghapon na silang nanalangin, hindi pa rin nila mapalayas. No, hindi pa nila mapalayas. Ito po yung sagot ng Panginoon. And he said unto them, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. So sabi na, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. May mga bagay talaga sa laban ng buhay natin na hindi kaya ng simpleng panalanginan lang. Kailangan ng pag-ayuno sa Diyos. Kaya kung mayroon kayong mga pangangailangan sa pamilya, mayroon kayong mga anak mahirap talagang itim, idaan nyo sa panalangin sa Diyos. Dahil yung ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, kapag nakita yung ating motibo, tama yung ating motibo, hindi po tayo bibiguin ng ating Panginoon. Hallelujah. I would like to conclude this. Let us remember this church that prayer is a divine providence of God for you. Para po sa iyo. So you can tell Him all your cares in this life. And it is the only way for us to draw closer to Him. Wala na pong iba pa na para makapag-communicate sa Panginoon, prayer lang. And let Him know about our thoughts and feelings about Him. Ito po yung way lang po, kaparaanan na pwede ding sabihin sa Diyos. And ako bilang isang pastor, I have also my frustrations in life. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa mga member kasi mamaya di nyo maintindihan. But I have an intimate communications with God, not only God and me and myself. No. Kung ano yung pag-uusapan namin. Mahirap po. But to us, no, you have friends and you can also come directly to God. And through prayers, you can lay down all your prayers to God and ask the Lord. Pero yung sabi ko nga kanina, kapag hindi po kaya ng simpleng panalangin, mag-fasting po tayo. Prayer is important because it positions us to receive God's peace and that surpasses all understanding in life, hardest moment. So prayer can help us stay focused on what close to God's heart. Kapag tayo po yung mga problema, nilalayo po tayo sa Diyos sa ating mga problema. Pero kapag tayo po yung nananalangin sa Diyos, bagamat mayroon po tayong problema, patuloy po tayong nilalapit sa Diyos. And minsan ang problema naging daan o kaparaanan ng Diyos na para tayo lumapit sa Kanya. Hallelujah. Let's all stand up. Tayo po yung manalangin sa Panginoon.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Lord na hindi ka nagkulang sa amin. You give us, Lord, the way in how can we communicate, Lord, our needs, O God. And Lord, I pray, Lord, that you will enable your people to use this medium of communication, prayer, so that, Lord, they can relay their feelings. They can also give their emotions to you. And even problems, frustrations, and all their agonies, Lord, in their lives, O God. So that, Lord, the devil will not enjoy the misery that we experience. Lord, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I pray, Lord, that you will empower your people, Lord, give them wisdom, O Lord, so that they can use this agency, O Lord, as a piece, O Lord, that they can use, Lord, to become more strengthened, O God, Lord, to become mature, O God, Lord, in your kingdom, O God. I pray, Lord, in the mighty name of Jesus of Nazareth, that you will use this word, Lord, to give them power and authority, Lord, to use your holy name, O God. Bless this word, Lord, today. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Bigyan po tayo ng malakas na palakpak po ang buhay na Diyos. Amen. Hallelujah. Pwede na po tayo makaupo. Purihin po ang Panginoon. Salamat po, Pastor, sa inyong mensahe. At kung mayroon na panalangin na katanggap-tanggap sa Diyos, mayroon din pong pagbibigay na katanggap-tanggap sa Diyos. Tayo po ay, ang text po natin ay sa Lucas 21, 1-4. Pwede po tayo tumayo to give way or reverence to God's Word. Request ko lang po, lahat po. Luke chapter 21, verse 1. And he looked up and saw the rich man casting their gifts into the treasury. And he saw also a certain poor widow casting thither 2 mites. Verse 3. And he said, of truth, I say unto you, that this poor widow has cast in more than they all. And last verse 4, for all these have of their abundance cast in unto the offering of God, but she of her penury had cast in all the living that she had. Salamat po. Pwede na tayo makaupo. Ito po yung chapter 21, pinaka-background. Nung unang panahon, nung panahon ng Panginoong Jesucristo, mayroon pong 13 boxes dyan, wooden boxes. And 7 doon yung para sa church and yung others is para sa offering. Mayroon po siyang parang trompeta. Doon po inuhulog yung mga offerings, offering box, pupunta sa boxes. Specific boxes and kung ano man yung gusto mong bigyan ng offering. Kaya po mayroon tayo dito, yung sa gitna. Ito po ay para sa tansa. Kung maluwag po sa ating kalooban, dito po natin ilagay. Ang offering po na binibigay na gusto ng Panginoon sa atin is mayroon din right attitude. First and foremost is yung ating puso po ang titingnan, hindi po yung amount. Dito po sa verse 1 and 2, mayroon pong comparison between yung mayaman at saka yung mahirap. Pantay-pantay po ang paningin ng Diyos. Hindi po dahil sa malaki yung binibigay, ay tanggap na. Kung mali naman yung puso, gustong malaki at ibandira, hindi po maganda. Pwede rin yung mahirap, bigay niya yung kanyang buo at ibandira niya rin. Hindi rin po katanggap-tanggap. Ang gusto po ng Diyos sa atin ay mayroon tayong right attitude sa pagbibigay. So, nabanggit naman po kanina ng ating minamahal na pastor, it is ourselves or yung ating kalooban, dapat, with all honesty, we have a right connection with God. So dito po natin makikita,
the offering offered, by the way pala, bakit offering? Dahil po, i-discuss naman po natin yung ating mga patungkol sa tithings. Na-discuss natin for how many weeks? Mga 3 weeks ata yun. And more than enough, ito po hindi rin natin makukuha ng lessons. Hindi po ako nagko-condemn, mga kapatid, yung mayaman at saka mahirap. Wala pong condemnation dito. This is the Word of God. Ako po ay kasama po dito na magle-learn, na gusto ko rin ma-inspire sa salita ng Diyos at i-apply ko sa aking buhay. So tayo lahat po dito ay sama-sama. Wala pong condemnation na magaganap. Ito po ay pinapatunayan ng Panginoon na yung bawat puso ay nakikita niya. Hindi lang po yung ating amount, kundi ang importante sa Kanya yung ating kalooban. Sa madaling sabi, kung ang ating tithes ay in-offer natin with faith, God will be pleased. Kaya nga nakita niya yung in-offer na with faith yun eh. With all that she has, in-offer na yung lahat. Siya po ay isang balo at wala na siyang hanap buhay, kakamatay ng kanyang asawa, wala siya talaga. Yung natira na lang sa kanya, binigay pa niya. Approved dahil nakikita ng Diyos yung kanyang intention, right motive. Pangalawa po, yung minsan meron sa buhay natin na parang mahirap, pero pag tayo ay nagmamahal, meron pong sacrificial na mangyayari. Sacrificial giving of our offering. Malagang-malaga, pero kailangan nating bitawan dahil kailangan po natin dahil mahal natin ang Panginoon. And lastly po, ito ay bilang example, 18 years ago, nung nag-start kami ng tithes ni Mrs., nag-umpisa pa lang, hindi ko po ito ipagayabang sa inyo, kundi gusto ko lang isi-share para at least maka-learn tayo. Lahat po tayo ay sama-sama mag-grow sa when it comes to giving our tithes and offering. Kami po ay magbibigay ng tithes, pero inabutan kami ng ubos na yung aming gasol. So kailangan namin gasusin yung tithes o i-reserve namin yung aming tithes and offering para kay Lord. And yung aming gasol ay secondary na lang. So, we have to prioritize. If ever, na kung aming yung pag-asa ay nandoon sa aming tithes and offering, mawala po ng saysay yung aming faith, pananampalataya, at yung aming pagsaserve kay Lord. But, yung aming pag-asa ay sa kay Lord, yung aming tithes and offering, binigay po namin sa church. So ganun pa man, ito po ang pinaka-conclusion. We have to give our tithes and offering na ang Diyos lang nakakalam. With right motives, with all honesty, at ito po ay pure yung ating intention. Hindi po ito dapat binabandera. Ako po ay may pinakamalaking bigay sa church na tayo yan dahil sa akin. Hindi po. Wala na pong wala nang reward, nawala na po yun. Kung di, dapat mayroon tayong pagpakumbaba sa Panginoon sa pagbigay ng ating tithes. At ito po ay in right condition ng ating kalooban. So salamat po sa Panginoon at tayo po ngayon ay magbibigay ng ating tithes and pagpe-pray po natin yung ating mga tithes and offering. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan sa amin at narinig namin ang inyong salita. Lord, ito po ay inyong kalooban na kami lahat ay makakaalam ng katotohanan at itong katotohanan ay siyang magbibigay sa amin ng kami ay malilibre sa mga bagay-bagay na kami ay nakukulong, sa mga bagay-bagay na hindi namin naunawaan. Lord,
dinudulog namin ang aming mga pagkukulang. Lord, we pray na forgive us, Lord, kung kami ay sometimes hindi tapat sa aming pagbibigay. Lord, ngayon ay alam na namin, patawarin mo kami, Lord. Lord, itong aming pagbibigay ay taos-puso naming binibigay sa inyo. Lord, we offer this tithes and offering by faith. And Lord, yung pag-asa namin ay nasa inyo, O Lord. Kayo ang Diyos na magpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin. And we know, Lord, kami ay tutugunan mo yung aming mga daily requirements, lalo na, Lord, yung mga babayarin. At kami ay magiging faithful sa aming pagtatides. Sa lahat ng ito, Lord, we give you praise, we give you all the glory in Jesus' name. Sige po, magbigay na po tayo ng ating tithes and offering. This coming week, let us enjoy being in God's presence and keep in mind our CCFGC daily church activities. Join us again next week for our Sunday worship. We do start exactly at 9 a.m. So wake everyone in the family early, come in your best attire, and be ready to worship, pray, and listen to God's Word. We do have this on-site here at CCFGC Sanctuary. Or if you have to be on work or restricted by the pandemic, you can still join us online via CCFGC Facebook page. Live streaming of our service happens there. If you still miss our on-site and online service, you can still catch up through our video premiere at 6 in the evening. Open your Facebook account and search for the CCFGC page. Wednesday is our midweek service. Come and join us here in our sanctuary at 7 in the evening. Let us come together and pray corporately. In Acts chapter 2 verse 42, early church gathered to pray together. You can send your prayer requests on or before Wednesday through our CCFGC Family GC. During Sundays, if you come with your children ages 4 to 12, we have prepared a very vibrant and colorful lesson with arts and crafts in our CCFGC Sunday School class happening at our ground floor. Our Sunday school workers will be more than happy to have them. For the teenagers out there, CCFY squads will surely accommodate you in keeping your faith ningas, alab, and liab. Online fellowship is every Thursday via Discord. Approach our friendly squad leaders for more information. Every third Sunday of the month, we are having our face-to-face fellowship for UFM, the gentlemen of our congregation, UFW, the lovely ladies here at CCFGC, and SKC, the little light bearers of our community. So stay a little longer after the service and be encouraged by the topics that will be discussed specially for our UFMs, UFWs, and SKCs respectively. Of course, we will not let the young ones be left behind. CCFY Fellowship is set every fourth Sunday of the month. That is all for this week. Stay connected in all our activities. Enjoy the rest of the week, and God bless us all. Ayan, so good morning po sa bawat isa. So before po ako mag-proceed sa ating announcements, gusto ko po munang i-welcome yung first-timer po natin, si Sister Riza Senin. Riza Ranin po pala. Pwede po bang tumayo para makilala po? Ayan po, welcome po sa CCFGC po. Now, para po sa ating announcements, ang Dawn Watch Prayer po natin, ito po ay tuloy-tuloy pa rin po every Saturday ng 5 a.m. po. So we encourage everyone to please attend our Dawn Watch Prayer po.
every Wednesday po ng 7 p.m. ginaganap po ang ating midweek service / prayer meeting po. So if may time po kayo, please attend din also ang ating midweek service po. Now, if meron po ditong mga members ng church na wala pa pong life group and gusto niyo pong maka-join sa isang accountability or discipleship group, please approach po kay Pastor Alfred po or si Sister Glocks or any of our leaders po. Ang UFW Fellowship naman po ay na-transfer po siya ng August 27 po. Ito po ay last day po ng August. Tapos po, kung meron naman po dito ng mga kabataang kinder, elementary, junior high school, senior high school, college, or graduate school degree holders na nagsipagtapos nitong school year 2022 to 2023, mangyari lamang po na ilista ang inyong pangalan sa usher's table, ilagay nyo po doon ang inyong buong pangalan, level na natapos, yung paaralan, and then also ilagay nyo din po kung may mga awards na nakuha po kayo. Pwede yung summa cum laude, pwede din po best in recess. Tatanggapin po yan ng mga ushers po. Dahil po meron po tayong gagawin na tribute to the graduates next Sunday, which is August 27 po. Now today po, magkakaroon po tayo ng water baptism. Ito po ay after worship service po. Now lahat po ng life group leaders and then also yung mga candidates ng baptism, please stay po after the service. Now i-mention ko po yung mga candidates po ng mga water baptism po. Ito po ay sila Manuela Margalo, Bonifacio Margalo, Olivia Dizon, Perlita Faloran, Tammy Lubag, Dalia Gianan, Rose Ann Lubag, Darren Villa Gianan, Lay Anthony Margalo, Jasmine Arpon, Samantha Arpon, si Erilu Camua, Kyla Nicole Cruzado, Bernard Cruzado, Karil Cruzado, Kimberly Cruzado, Maha Cadorna, Ella Cadorna, Madeline Mojica, Travis Echegoyen, Jaira Fabilinia, Shady Nero, at si Faith Samartino. Now, yung mga hindi pa po nakakapag-submit ng water baptism form, pakibigay na lang po kay Sister Glocks dun sa may likod po, sa may usher's table po. Tapos kapag hindi pa po kayo nakakapag-fill out ng form, kuha na lang po kayo sa may usher's table po. Now, ang lunch po dun sa mga candidates po ng water baptism tsaka sa mga life group leaders po is meron po din tayo sa baba, kaya wala na po kayong i-worry po. Meron na din po tayong sasakyan po papunta dun sa may resort, which is sa may Dalahican, yung Lafinage Resort. So, yun lamang po para sa announcement po. Thank you po and God bless po. Yan, amen. Alam ko na lahat po tayo ay na-bless this morning, especially doon sa Word of God o sa message na ating narinig. So, before we close in prayer, tayo pong lahat ay tumayo at muli awitan natin ang ating Panginoon. Huwag po tayong magsawa na magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Sige po, patuloy po nating pasalamatan ang ating Panginoon. Hallelujah. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let us sing with a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm. I will bless your name. Lord, I just want to thank you, Lord. Thank
Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Lord, na sa aming pagpanambahan, sinambahan mo kami simula umpisa hanggang katapusan, Panginoon. Salamat, Lord, na nangako ka sa amin na kung saan ang 2 o 3 nagkakatipon, Panginoon, ay naroon, Panginoon, ay iyong presensya, Panginoon. And we acknowledge, Lord, your Lordship over us. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin sa aming pag-uwi. Lukuban niyo po kami sa iyong banal na dugo at ilayo mo, Panginoon, sa lahat ng uri ng kapahamakan ng iyong mga anak, O Lord. Sa mga natitira pa po namin gawain mamaya sa water baptism, samahan mo ang bawat isa. Salamat, Lord, na samahan mo kami, Panginoon, hanggang matapos din ito, Panginoon. Lord, we declare blessing to each one of us. Salamat, Lord, sa kagalingan, sa mayroong makaramdaman, Panginoon. Salamat, Lord, na ikaw po, Panginoon, bigay sa kanilang kalakasan na muling makabangon at makaranas, Panginoon, ng pag-asa at kagalingan, Panginoon. Sa may mga pangangailangan, O Lord, salamat, Lord, na tinugon mo na ang kanila mga pangangailangan sa pangalan ni Jesus. Ang may mga problema, Lord, salamat na tinugon mo na sa pangalan ni Jesus. We declare it by faith, O Lord, and we believe, Lord, na sa amin pong paglabas sa tahanang ito, Panginoon, ay punong-puno po kami ng pag-asa at kalakasan at magkaroon kami ng panibagong lakas sa panibago pong pakikibaka, Panginoon, sa linggong ito na darating. Salamat po, samahan niyo po ang bawat isa. Ito po ang isamot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless everyone. See you po next Sunday.